Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Tinalikuran ng dalaga ang nakakatuksong alok mula kay Fidel, bagkus ay pinili niya ang walang katiyakang bukas sa piling ni Romeo. Ngunit natuklasan ng dalaga ang masakit na katotohanan pagkat hindi niya kailanman mapapantayan ang mga katangian ng babaeng minamahal nito. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling istoryang pinamagatang Makita Kang Muli. Ilang oras nang nagmumukmok si Rachel nang maisipang maghalungkat sa mga gamit ni Romeo. Alam niyang magiging masakit para sa kanya kung sakaling may makitang pruweba sa hinalang si Virginia pa rin ang nasa puso at isip ni Romeo. Ngunit mabuti nang masaktan siya ngayon habang kakayanin pa niya ang mawala sa piling nito. Binuksan niya ang closet at pinadaan ang kamay sa mga damit ng lalaking maayos na nakasabit sa hangiran. Ang disiplina at pagiging maayos sa pananamit at sa sarili na kasama sa training ng isang pulis ay makikita sa kaayusan ng damitan ni Romeo. Nasa tamang lagayan ang lahat ng gamit nito at isa iyon sa hinahangaan niya sa lalaki. Mula nang dumating siya sa munting tahanan nito, ni minsan ay wala siyang naging problema sa nagkalat na medyas hanggang sa upos ng sigarilyo. Napabuntong hininga siya sa isiping naroon man siya o wala ay kayang-kayang mamuhay ng maayos ni Romeo. Kung tutuusin ay dapat niyang ikatuwa iyon pagkat hindi siya napapagod sa pagliligpit ng mga kalat. Mula sa mga damit ay tinuon ni Rachel ang pansin sa mga kahon ng sapatos. Ngunit wala roon ang hinahanap niya. Sinuri pa niyang mabuti ang closet hanggang mapansin ang tila drawer sa ilalim ng kinalalagyan ng mga kahon. Nang hugutin niya iyon at makita ang nilalaman, para na rin niyang nabasa ang nasa isip ni Romeo. Pictures, card, letter, and newspapers clipping ang laman ng maliit na drawer. At ngayong ang nakita ang litrato ni Virginia, ay lalo lamang siyang nanliliit sa sarili. Totoo nga palang wala man lang siya sa kalingkingan ng dating nobya ni Romeo. At kung sa litrato pa lamang ay napakaganda na ng babae, tiyak na higit sa personal. Nanginginig ang mga kamay na sumunod niyang idinampot ang isang Christmas card na mula kay Virginia. Nasasabi doon ang wagas ng pag-ibig ng babae kay Romeo, ang pasasalamat sa pagmamahal na ipinagkaloob dito ng lalaki. Ang mga sulat ay halos ganun din ang mensahe. Ang mga clippings na mula sa tabloid ng basahin ni Rachel ay doon niya lubos na patunayan kung gaano kalalim ang damdamin ni Romeo kay Virginia. Dahil hindi nito dudukutin ng babae sa pagtatangkang mabawi ang pagtingin nitong nalipat sa iba kung hindi ganun katindi ang pag-ibig dito ng lalaki. At hindi nga ba't nagtangka si Romeo na panatilihing lihim ang tungkol sa pagdukot nito sa dating nobya, na kung hindi pa siya naghalungkat hindi pa niya matutuklasan. Sinungaling ka, Romeo, sinungaling ka, bulalas niya. Hindi napigilan ang sariling itinapon ang kahon. Wala na siyang pakialam, makita man ni Romeo ang nagkalat na mga sulat, card at litrato. Mas mabuting ang makita iyon ng lalaki para malaman nitong natuklasan niya na ang itinatago nitong mga alaala ng dating nobya. Nakatitig siya sa isa sa mga sobre nang pumasok sa isip ang isang idea. Pupuntahan niya si Virginia. Gusto niyang makita ang babae ng personal, kahit alam niyang masasaktan siya kapag nakita ang dating nobya ni Romeo. Baka sakali sa gagawin niya ay maunawaan niya kung bakit hindi ito magawang kalimutan ng lalaki. Pinulot niya ang sobre at isinulat ang address sa kapirasong papel. Dali-daling naligo at nagbihis. Pagdating niya sa labasan ay hindi siya nakahirapang kumuha ng taxi pagkat eksaktong may dumaang bakante. Pagsakay ng taxi ay sinabi niya sa driver na ihatid siya sa address na nakasulat sa papel na inabot niya rito.
Nang dumaan sa tapat ng headquarters ang sinasakyan ay agad na isinuot ni Rachel ang dark glasses. Eksaktong mabagal ang usad ng mga sasakyan kaya nagkaroon siya ng pagkakataong masilip ang loob ng presinto. At kitang-kita niya naroon sa loob si Romeo at kausap ang isang matangkad na babaeng hagang baywang ang buhok. Kahit nakatalikod ay tiyak niyang maganda ang babae pagkat bumakat ang kaakit-akit na hubog ng katawan nito sa suot na hapit na bestida. Dahil doon ay lalo lamang siyang nakadama ng sama ng loob kay Romeo. Bigla-bigla ay naging paranoid siya matapos na matuklasan ang tungkol kay Virginia. Pinanlalamigan ng mga kamay si Rachel dala ng nervyos habang paitaas ang elevator na kinaroroonan. Nakatuon ang isip niya sa maaaring maramdaman sa oras na makaharap na si Virginia. Kaya hindi halos niya napansin ang bawat paghinto ng elevator at ang paglabas-pagpasok ng mga tao. 14th floor, anang elevator boy na bahagyang ikinagulat ng dalaga. Automatiko siyang napalabas pagbukas ng elevator. Sumasal ang kaba sa dibdib nang ma-realize na naroroon na siya at anumang sandali ay makakaharap na ang babaeng misay nagkaroon na ugnayan sa lalaking pinakamamahal niya. Ngunit kung kailan dingding na lamang ang pagitan nila ni Virginia, sa kanya ibig panghinaan ng loob at unting-unting nagbabalik ang katwiran sa isip at kasunod nooy tinanong niya sa sarili kung ano ang ginagawa niya roon. "Excuse me miss, may kailangan ka ba sa loob?" Tanong nito sa palakaibigang tono. "Gusto ko ho sanang makita si Virginia," may pag-atubiling sabi niya. "Ah, si Virgie, yung poging lalaking nakita mo kanina, ang mister niya," sabi nito habang iginigiya siya papasok sa opisina. "Ano nga pala ang kailangan mo kay Lady Boss?" "Lady Boss," napabuntong hininga si Rachel. Obvious na may awtoridad sa opisinang iyon si Virgie. "Jen, may gustong makipagkita kay Lady Boss," sabi ni Catherine. Ang lumapit sa sekretarya at itinuro siya. Ngumiti ang babae at hinarap siya. "Do you have an appointment?" tanong nito. Walang maisip na sagot si Rachel. Napamaang lamang siya sa babae. "Wala," maya-maya'y pagtatapat niya. "I'm sorry miss, pero nakikipagkita lamang si Lady Boss by appointment." "Ganun ba?" Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang bumukas ang pinto sa likod ng sekretarya at lumabas ang babaeng agad niyang nakilala dahil ang mukha nito ang nakita niya sa mga litratong itinatabi ni Romeo. "Jen, nakaalis na ba ang Sir Kian mo?" tanong nito sa sekretarya. "Yes ma'am, siya nga pala, may gustong makipagkita sa inyo pero wala siyang appointment." "Who is it?" Pakiramdam ni Rachel ay nagkulay suka ang kanyang mukha nang makasalubong ang tingin ni Virginia. Halos hindi na niya narinig ang sinabi ng sekretarya pagkat tila nabingi na siya sa napakalakas na tibok ng puso ng mga sandaling iyon. "What can I do for you, miss?" tanong ni Virgie. Naroroon na rin lang ay minabuting kausapin na ang babae. Ngunit nagtaka ito kung bakit namutla siya pagkakita rito. "Sorry, hindi kayo ang Virginia na hinahanap ko." "Sorry," sabi ni Rachel at bago pa makapagtanong ang mga ito ay mabilis na siyang tumalikod. Dire-diretsyong lumabas sa opisina. Naiwang takang-taka si Virgie at ang sekretarya nitong si Jen. Hindi na halos na malayang pa ni Rachel kung paano siya nakalabas ng gusaling iyon habang pakiramdam niya ay para siyang isang alien life form sa isang dimensyon na ang lahat ay parang mga tao sa sinihang gumagalaw sa harapan niya, na para bang hindi siya kasali sa mundong ginagalawan ng mga ito. Nagbalik lamang sa normal ang kamalayan niya nang huminto sa kinalulo ng taxi sa tapat ng bahay. Sa loob ng maikling panahon ay naging pugad nila ni Romeo. Walang imik na binayaran niya ang halagang ipinatak ng metro at hindi na hinintay pang ibigay ang sukli at bumaba na. Pagpasok sa bahay ay nanlumo siyang naupo sa gilid ng higaan. Gusto niyang umiyak sa nararamdamang panliliit matapos makaharap ang babaeng hanggang ngayon ay nagmamay-ari sa puso ni Romeo. Ngunit wala nang lumabas na luha sa kanyang mga mata.
Ang tanging natitira na lamang ng mga sandaling iyon ay matinding habag niya para sa sarili. Kanina nang makita niya si Virgie ay nawalan siya ng lakas ng loob na harapin ang katotohanang langit at lupa nga pala ang agwat ng pagkakaiba nila sa isa't isa. Si Virgie ay animoy isang babasaging kristal sa mamahaling mundo nito, samantalang siya'y mumurahing base sa tindahan ng mga ordinaryong florera. Bakit ba ipagpapalit ni Romeo ang pag-ibig kay Virgie sa isang babaeng walang-wala man lamang sa kalingkingan nito? Who would want a second best? Kung magustuhan man siguro siya'y dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pisikal na pangangailangan, panakip butas, libangan. Iyon ang papel niya sa buhay ni Romeo, isang babaeng tagapagpuno sa pisikal na pangangailangan nito. Masakit ngunit dapat niyang tanggapin ang katotohanan. Kaakibat nooy kailangan niyang gawin ang isang mabigat na desisyong puputol sa relasyon nila ng lalaki. At ang pagdedesisyon ay hindi na niya kailangan patagalin pa. Nang tumayo ay tiyak ang hakbang na binuksan niya ang closet at inilabas mula roon ang traveling bag at maleta. Kung ano ang kanyang dala nang dumating doon ay siya rin niyang dadalhin pag alis niya. Bago tuluyang lisanin ang bahay, naging bahagi ng buhay niya ay isang sulat ang ginawa niya para kay Romeo. Nasasaad doon ang lahat ng gusto niyang sabihin, pagkat sa pag-alis niyang iyon ay hindi na niya ibig pang muling makita o makausap ang lalaki. Sa sandaling lumabas siya ng bahay na iyon, masakit man ay ituturing na lamang niyang isang magandang alaala ang lahat ng namagitan sa kanilang dalawa. Ngunit sa kabila ng katotohanan ng kabiguan ang dinanas niya sa piling ni Romeo, ay wala pa rin siyang nararamdamang pagsisisi na ito ang kanyang pinili kapalit na nakakatuksong alok ni Fidel. Maski kahit papaano, kahit natuklasan niyang isa lamang pagkukunwari, ang lahat ay naging maligaya rin naman siya sa mga sandaling nagkapiling sila ng lalaki. Napakunot noo si Romeo nang makitang madilim sa loob ng bahay at nagtaka nang makitang nakapadlak ang pinto. Palatandaang walang tao sa loob. Mag-aalas 11 na ng gabi kaya hindi niya maisip kung saan nagpunta si Rachel at wala pa ito. O kung umalis man ay bakit hindi man lamang nagpaalam sa kanya. Sa pagkaalala sa namagitang hindi pagkakaunawaan sa kanila ng dalaga ay napabuntong hininga siya. Paano nga pala magpapaalam si Rachel gayong hindi nila kinikibo ang isa't isa mula pa nang matuklasan nito ang tungkol kay Virginia. Hindi nga ba't nang umalis siya kaninang umagay, hindi niya ito ginising ng halik gaya ng nakagawian niya. Hindi rin siya umuwi ng maaga dahil sinadya niyang magbabad sa headquarters habang tinitimbang sa sarili ang mga nangyayari sa buhay niya. At ngayong nga ang balak niya nang makipagkasundo kay Rachel at ipagtapat na sa dalaga ang buong katotohanan ay wala naman ito. Dala ng pangyayari ay sari-saring isipin ang pumasok sa isipan. Nag-alalang baka kung saan nagpunta ang dalaga. Pagpasok na pagpasok at pagbukas ang ilaw ay agad nakita ni Romeo sa sahig ang nagkalat na mga litrato nilang dalawa ni Virginia, ang newspapers clipping at sulat sa dating nobya. Agad siyang kinutuban. Dahan-dahang lumapit sa closet at binuksan iyon. Napamura nang makitang wala na roon isa mang damit ni Rachel. Hindi siya makapaniwalang iniwan na siya ng dalaga. Nang makabawi sa pagkabigla ay iginala ni Romeo ang paningin sa bahay. Agad ay naramdaman niya ang kahungkagan. Hindi niya maitatanggi sa sariling nasanay na siya sa presensya ni Rachel at ngayon pa lamang ay hinahanap na niya ang mga yakap at halik na isinasalubong nito sa kanya. Nakaupo na siya sa gilid ng higaan nang mapansin ang puting papel na nakapatong sa ibabaw ng TV. Nang siya sa atin ay nakita niyang liham iyon na iniwan sa kanya ng dalaga. Sa ibabaw ay nakasulat pa ang pangalan niya. Tinunghayan niya ang sulat at parang ibig nang sumabog sa sama ng loob ng dibdib niya. Tiim ang bagang madilim ang anyong binasa niya ang nilalaman niyon. Romeo, hindi na kita hinintay pa para magpaalam, pagkat mas mabuti nang umalis ako nang hindi mo na kailangang magsinungaling pa. Nang malaman ko ang tungkol kay Virgie ay nasaktan ako, at nang ipagtapat mo sa akin ang naging relasyon mo sa kanya
ay inakala kong wala ka nang ipinaglilihim pa. Ngunit nagkamali ako. Ang hindi mo pagtatapat ay basehan ko para tapusin na ang lahat ng namagitan sa ating dalawa. Masakit, pero kailangan kong tanggapin ang katotohanan hanggang ngayon ay si Virginia pa rin ang nagmamay-ari ng puso mo. Aminin mo man o hindi, nararamdaman kong siya pa rin ang hinahangad ng puso mo. At ako ay isa lamang panakipbutas, pansamantalang pag-ibig na hindi kailanman makakapantay sa isang tulad niya. Kanina nang makaharap ko si Virginia ay saka ko lubos na naunawaan kung bakit live-in lamang at hindi kasal ang kaya mong ialok sa akin. Hindi dahil hindi ka pahanda sa isang panghabang buhay na pananagutan, kundi dahil wala kang ibang hinagad na pag-alayin ng kasal kundi si Virginia. Naisip ko, bakit ka nga ba mag-aalok ng kasal sa isang babaeng walang-wala sa kalingkingan ng dati mong nobya? Kaya nagpasya akong tapusin na ang kahibangan, wakasan ang pagkukunwaring pag-ibig na ipinadama mo sa akin. Ayoko nang umasa pa na isang araw ay pakakasalan mo ako't pagkat una pa lamang ay hindi na totoong pag-ibig ang inakala ko. Ngayon ay ibinabalik ko ang kalayaan mong kahit minsan ay hindi naman nawala sa'yo. Romeo, hinihiling ko na sana sa pag-alis kong ito'y huwag mo na akong hanapin pa. Tama na ang minsan mo akong sinaktan at tama na rin ang isang panahong inaalay ko sa iyo ang lahat-lahat sa akin. This is goodbye. Wala na tayong dapat asahan pa sa isa't isa. Ayaw na kitang makausap. Ayaw na rin kitang makita. Ang lahat ng gusto kong sabihin ay nasabi ko na sa sulat na ito. Maraming salamat at hindi ko makakalimutang minsay naging bahagi ako ng buhay mo. Rachel. Kinuyom ni Romeo sa mga palad ang sulat matapos basahin. Gulo ang isipan sa nilalaman. Hindi makapaniwalang pagkatapos ng lahat ng namagitan sa kanila, ng dalaga ay basta-basta na lamang siya iiwan nito. Inaamin niya sa sariling noong unay inakala niyang makukontento na si Rachel na magkasama sila at nagmamahalan sa ilalim ng iisang bubong. Hindi niya inaasahang kahit walang sinasabi ang dalagay umaasa itong isang araw ay pakakasalan niya at iyon ang kanyang malaking pagkakamali. Dapat inisip man lamang niya na ang pananahimik nito'y hindi nangangahulugan ng pagkakontento. Dapat ay naisip niyang tulad ni Virgie, para kay Rachel ay kasal pa rin ang makapagpatunay sa tapat na hangarin ng isang lalaki.